Ask na lang po ako kung saan po ba mababasa yung dito sa Old at saka sa New Testament yung regarding sa babae nga nakikipagtalik sa kapwa babae at saka lalaki ito lalaki. Nasa Roma 1 yun. Double check ko lang ha. Ang sabi sa 26, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nilang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Pero meron din yan sa sa catechism natin 2396 at 2359 po. CCC 2396, among the sins gravely contrary to chastity are masturbation, fornication, pornography, and homosexual practices. Sa 2359 naman, homosexual persons are called to chastity by the virtues of self-mastery that teach them inner freedom. At times, by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection. Catechism 2359 about bakla tomboy, CCC 2396. Tapos additional po, Old Testament pa lang meron na Leviticus 20:13. Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang dapat patayin. At 18:22. Huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Yan ay karumaldumal. Leviticus 20:13 at Leviticus 18:22 Old. So sa New Testament, may dalawa tayong pwede maibigay, marami yan. Pero Roma 1:26 at unang Korinto 6:9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Okay? Third question, Brother Gani. Salamat po. Okay na, okay na. Okay, magandang gabi po sa lahat. Meron lang po akong itatanong, Brother Jando, kay Brother Wendell, na kasi po nung nagsama kami ng asawa ko 2019, hindi pa kami kinasal, nag-ipon-ipon lang kami. Tapos nung 2021, kinasal kami ng September sa Sibil. At saka pagkatapos, nung nanganak ako ng panganay ko, na 2001, nanganak ako ng panganay ko. Tsaka pag 2022, bibinyagan na sana yung anak ko. 2002, 2001 pinanganak ang anak ko na panganay. Tapos 2002, ikinasal kami sa Sibil para lang po mabinyagan ang anak ko na mapunta, magamit yung apelyido ng asawa ko. Ngayon, nung bibinyagan na yung pangalawa ko 2005,
hindi pwedeng binyagan sa Katolik na hindi kami kasal sa simbahan. Ngayon, ang sabi sa amin, magpakasal muna kami ng simbahan bago binyagan. Nagpakasal kami 2006. Saka pa bininyagan yung anak ko na pangalawa. Sa simbahan po yun. Tapos, saka pa bininyagan yung pangalawang anak ko. Yun bang pagsasama namin ng asawa ko, Brother Wendell, kailangan pa din po ba yun ikumpisal ngayon na kasal na kami sa simbahan? Kailangan pa ba yun ikumpisal na yung pagsasama namin sa simula nung nagsama kami na wala pang kasal? Unang kapatid, bago kayo ikinasal, dadaan muna kayo sa Sacrament of Confession, di po ba? So di nyo ba na ikumpisal yan? Dahil Hindi po. bago ikasal, magsagawa pa muna ng Sacrament of Confession. Kaya kung hindi yan na ikumpisal, kailangan talaga. So, kung magkumpisal kami sa simbahan, ikumpisal namin yan, Yes. Brother Wendell. Yes. Lahat, no? Kaya kailangan general confession. Yung dahil nakagawa ng sex outside marriage, hindi kayo na ikasal at live-in kayo. So, grave sin yan. Mabigat na kasalanan. So, bago ikasal, di na kayo dumaan pa sa Sacrament of Confession? Wala po. Oo. So, isa sa mga requirements kasi bago ikasal, dapat magsagawa ng Sacrament of Confession. Pero kung hindi niyo yan na ikumpisal, so magsagawa kayo ng General Confession. Isulat niyo. Kasi po, Brother Wendell, ano po yun kasi, mass wedding. No, kahit na mass wedding, dapat sana merong confession bago yung pagkasal, no? At dahil hindi kayo nakakumpisal, isulat ninyo na nag-live-in kayo, isulat ninyo, ikumpisal ninyo na nagpakasal kayo sa civil. At kung meron mang pagkakataon sa inyong pagtitipon na gumagamit kayo ng contraceptives, isalin niyo yan. So, general confession talaga. Opo. At Bro Wendell, yung pagkukommunion nila, sacrilege yun dahil hindi sila nakakumpisal, nagkukommunion. Yes, hindi sila nagkumpisal. Pero Sacrilege bago po lang po kami nagkumpisal, Brother Wendell, wala lang po namin nakumpisal yung pagsasama namin nung una at saka yung paggamit ng contraceptive. Wala namin nasama sa wala namin nasama sa kumpisal. Kaya requirement sa inyo kapatid, general confession talaga. Isulat ninyo yung una, pag live-in, ikalawa, yung pagpakasal ninyo sa civil, ikatlo, yung paggamit ng contraceptives, isulat niyo lahat at ikumpisal ninyo.